Dahil umano sa galit at inggit, pinagsasasaksak hanggang sa mapatay ng isang lalaking menor de edad na magkasintahan sa loob po yan ng sementeryo sa Rizal Province. Ang sospek, pinsang bupa ng babaeng biktima. Jim Tejano sa balita. Wala ng buhay nang matagpuan ang isang 12 anyos na lalaki at 13 anyos na babae sa loob ng pampublikong sementeryo sa Barangay San Juan, Morong Rizal, Linggo ng hapon. Ayon sa otoridad, magkasintahan ng dalawang menor de edad. Ang batang lalaki ay natagpo ang nakatihaya at may mga saksak sa dibdib at hita. Habang ang batang babae naman ay nagtamo ng maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad na ikinasawi ng mga ito. Huling namataan ng mga biktima sa isang computer shop Sabado ng hapon. Naiulat na ring nawawala ang dalawa matapos hindi umuwi kinagabihan ng Sabado. Pagsapit ng Linggo ng hapon, isang karumal-dumal na krimen ang iniulat sa pulisya matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa pagkakatagpo sa mga bangkay sa nasabing sementeryo. Sa inisyal na investigasyon, isang lalaki ang sumama pa sa mga magulang ng mga biktima sa crime scene na noon ay hindi pa itinuturing na pangunahing sospek. Sinamahan po yung magulang doon sa crime scene at kasama rin po yung suspect na hindi pa po natin na siya ay suspect Nung makita po, pilit pong inililigaw nung suspect na yung isang tao na nakaaway niya, yun ang sumaksak doon sa dalawang victim po natin. Habang lumalalim ang investigasyon, napansin ng pulisya ang kahina-hinalang kilos ng lalaki, kabilang ang pagtatangka nitong iligaw ang investigasyon sa pamamagitan ng pagbibintang sa ibang tao. Kalaunan, lumabas na ang sospek ay mismong pinsan ng babaeng biktima. May mga saksi rin umanong nakakita sa sospek na lumabas ng sementeryo. Hubad, duguan at may sugat sa mga kamay, na lalo pang nagpatibay sa ebidensya laban sa kanya. Ayon sa kaanak ng isang biktima, sa pilitan umanong isinama ng sospek ang mga biktima. Tinutukan niya yung dalawang bata, ay sumama ng pamangking ko. Tinutukan daw ng kutsilyo para sumama, pumunta raw sa bayan. Napilitan yung bata na sumama. Dahil sa hindi tugmang mga pahayag, tuluyang bumigay ang sospek at inamin ang karumal-dumal na krimen. Hindi po kinaya ng konsensya ng ating suspect, kaya po umamin siya na siya yung gumawa ng pagpatay doon sa ating mga victim. Narecover ang patalim na ginamit sa krimen matapos ituro ng sospek. Ang ugat sa krimen, galit at inggit ayon mismo sa kanya. Nung nililigawan ko po, hindi po ako inano. Kaya doon ko po nabunton yung galit sa kanya. Binasted po. Doon ko po nabuhos yung galit po. Nainggit ka lang talaga doon sa dalawa? Opo. Bakit? Ano po sila, nag-aaligan po sila. Bata pa rin po kasi impisan ko, kaya hindi po kaya nanggigil lang din po ako. Yung galit ko po sa babae, sa nililigawan ko, na dami pati po siya. Nakukonsensya po, iniisip ko po yung ginawa ko sa dalawang bata. Nasa kustodiya na ng Morong Municipal Police Station ang 18 anyos sa sospek na nahaharap sa 2 counts of murder. Jim Tejano, para sa mata ng Anggila, matatag, matapat.